Kapag sinabi nating shopping mall, karaniwang pumapasok sa isip natin ang maliwanag na mga tindahan, maraming tao, sinehan, food court at maingay na mga pasilyo. Pero sa Pilipinas, may ilang dating commercial centers na minsang dinarayo ng libo-libong mamimili. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nawalan ng tenants na luma, nagsara o tuluyang iniwan. Ang mas nakakagulat, may ilan sa kanilang mga gusali na nananatili pa rin hanggang ngayong 2026. Sa video na ito, aalamin natin ang ilan sa mga abandonado, sarado, at semi-abandoned na malls o commercial centers sa Pilipinas na may natitirang istruktura ngayong 2026. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10. Guada Mall o Guadalupe Commercial Complex, Makati. Mas kilala ng marami bilang Guada Mall sa Guadalupe, Nuevo, Makati. Dahil katabi nito ang EDSA at malapit sa MRT Guadalupe Station. Napakaganda sana ng lokasyon nito para sa isang commercial center. Isa itong lumang multi-level commercial building na sa loob ng maraming taon ay nagsilbing shopping at market area para sa mga residente at commuter sa Guadalupe. Dahil sa edad ng gusali, lumang disenyo at mga espasyong hindi kasing aktibo ng modernong malls, madalas itong maisama sa mga online discussion tungkol sa dead malls o lumang shopping centers ng Metro Manila. Pero narito ang mahalagang correction ngayong 2026. Hindi totally abandoned ang Guada Mall. Ang kasalukuyang impormasyon ng Guadalupe Commercial Complex ay nagpapakita na may mall at market operations pa rito. At mayroon ding mga commercial spaces na ino-offer para sa leasing. May nakalistang mall hours na humigit kumulang 9 a.m. hanggang 9 p.m. at mas maagang operasyon para sa market. Kaya mas tamang tawagin ito bilang isang aging o partially underutilized commercial complex. Hindi isang tunay na ghost mall. Isinama natin ito sa number 10 dahil isa itong magandang halimbawa kung paano maaring magmukhang patay ang ilang bahagi ng isang lumang mall pero patuloy pa ring nabubuhay ang ibang bahagi nito. Number 9. EDSA Central Pavilion Mall, Mandaluyong. Ang lumang commercial complex sa EDSA Central area ng Mandaluyong na konektado sa paligid ng Shaw Boulevard at Greenfield District. Noong mas aktibo pa ang lugar, malaking bentahin nito ang pagiging katabi ng EDSA at malapit sa MRT Shaw Boulevard Station at mga terminal ng pampublikong sasakyan. Sa loob ng maraming taon, naging natural itong hintuan ng commuters na gustong kumain, mamili o magpahinga bago bumiyahe. Ngunit habang lumalaki at nagmo-modernized ang mga kalapit na commercial development gaya ng Shangri-La Plaza at SM Mega Mall, lalong naging kapansin-pansin ang edad at limitadong retail activity ng lumang EDSA Central Complex. Ngayong 2026, hindi rin ito maituturing na totally abandoned. Ayon sa kasalukuyang property information ay mayroon pa ring humigit kumulang 8,825 square meters na net leasable area at kakaunting aktibong establishments, kabilang ang ilang fast food, pharmacy at service tenants. Ibig sabihin, buhay pa ang ilang bahagi, ngunit malayo na ito sa imahe ng isang puno at mataong shopping center. Ang pagkawala o paglipat ng commuter traffic at pagsasara ng maraming dating negosyo ay nagbigay rito ng tinatawag na dead mall atmosphere. Mahabang bahagi na kakaunti lamang ang tao, pati na rin ang tindahan, habang may ilang negosyo pa rin kumakapit. Number 8. Former duty-free superstore Subic Bay Freeport. Isang kakaibang entry. Ang dating duty-free superstore property sa Subic Bay Freeport Zone. Noong kasagsagan ng duty-free shopping sa Subic, malaking bahagi ng appeal ng dating American Naval Base ang murang imported goods, chocolates, appliances, damit at iba pang produktong bihirang makita noon sa ordinaryong Philippine store. Ang partikular na duty-free superstore property na ito ay nagkaroon ng pangmatagalang lease arrangement sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na orihinal na tumatakbo hanggang 2028. Ngunit nagkaroon ng seryosong problema sa operasyon, pati na rin sa obligasyon ng kumpanya.
Ayon mismo sa SBMA, ang building at kaugnay na property ay na-repossess matapos magkaroon ng mga paglabag sa lease obligations at may bahagi ng property na naibalik na sa otoridad noong 2017. Mahalagang linawin na hindi ito nangangahulugan na sarado na ang lahat ng duty-free shopping sa Subic. May iba pang aktibong operators kabilang ang Royal Duty Free na patuloy na nagnenegosyo. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang partikular na dating duty-free superstore complex na nawalan ng dating operasyon. Isang halimbawa ng malaking commercial property na minsang simbolo ng shopping boom sa Subic. Ngunit kalaunan ay napunta sa repossession at redevelopment limbo. Number 7. Sunshine Mall, Sunshine Plaza, Taguig. Sa number 7, kawa-amazing ang Sunshine Mall na matatagpuan sa dating Food Terminal Incorporated o FTI area sa Taguig. Lugar na ngayon ay malaking bahagi na ng modernong Arca South Development. Itinayo at nakilala ang Sunshine Mall noong dekada 90 at itinuturing sa mga historical account bilang isa sa pinakaunang malalaking shopping centers at madalas tawaging unang mall sa Taguig. Bago pa magkaroon ng napakaraming mall sa BGC at iba pang bahagi ng lungsod, nagsilbi itong shopping destination para sa mga empleyado ng FTI at mga pamilya mula sa Taguig, Parañaque at kalapit na lugar. Ngunit dumating ang malaking pagbabago noong December 31, 2025 nang formal nang magsara ang Sunshine Mall. Kaya pagsapit ng 2026, isa na itong bagong halimbawa ng isang shuttered mall na naiwan sa gitna ng mabilis na pagbabago ng paligid nito. May mga 2026 documentation na tumutukoy sa lumang gusali bilang naghihintay ng demolition o redevelopment. Bagay na hindi nakakagulat dahil ang dating industrial FTI estate ay patuloy ng binabago bilang Arca South. Hindi pa ito katulad ng mga mall na 3 dekada ng abandonado, ngunit para sa mga nakapamili rito noong 1990s at 2000s. Kakaiba ang makitang tahimik ang isang lugar na minsang bahagi ng araw-araw nilang buhay. Number 6. Philcoa City Mall, Quezon City. Sa number 6, kawa-amazing ang Philcoa City Mall sa Commonwealth Avenue area ng Quezon City. Para sa maraming estudyante, empleyado at commuters na dumaraan papunta o palabas ng University of the Philippines, Diliman. Matagal nang naging pamilyar na landmark ang Philcoa. Hindi ito luxury mall, ang lakas nito ay accessibility. Dito matatagpuan noon ang iba't ibang fast food restaurants at essential stores tulad ng Jollibee, KFC, Chowking, Mang Inasal, Red Ribbon, 7-Eleven at Mercury Drug. Kaya para sa maraming taga Quezon City, hindi lamang ito simpleng commercial building kundi meeting place at commuter landmark. Pagsapit ng 2023, nagsara ang maraming natitirang establishment at tuluyang nawala ang dating sigla ng complex. Sa mga mas bagong community documentation ngayong 2026, inilalarawan ang lumang Philcoa structure bilang nakatayo ngunit walang normal na mall activity at limitado o ipinagbabawal ang access sa dating commercial areas. Malaking bahagi ng pagbabago sa lugar ang konektado rin sa mga transport infrastructure at redevelopment plan sa Commonwealth Corridor, kabilang ang MRT-7, kaya posibleng hindi pang matagalan ang kasalukuyang anyo nito. Ngunit habang hindi pa tuluyang nawawala ang dating gusali, nananatili itong isa sa pinakamalungkot na halimbawa ng isang dating napakabisi na commuter commercial center na halos biglang natahimik. At narito na tayo sa number 5, kawa-amazing, Ever Manila Plaza, Recto, Manila. Ang Ever Manila Plaza sa Recto Avenue, Manila. Ang lugar ay bahagi ng kasaysayan ng Ever retail chain sa Maynila. Ang mas lumang Ever Emporium ay naging kilalang shopping destination sa downtown Manila. At noong 1990s ay lumawak ang operasyon sa mas malaking Ever Manila Plaza. Dahil nasa rekto ito, malapit sa mga universities, commercial streets at maraming linya ng pampublikong transportasyon. Natural itong dinarayo noon ng estudyante, manggagawa at bargain shoppers. Sa panahong yon, ang Recto, Avenida at Quiapo Corridor ay kabilang sa pinakamahalagang traditional shopping district ng lungsod. Unti-unting humina ang mall habang nagbabago ang retail landscape at lumalakas ang mas bagong shopping centers.
Ayon sa historical documentation, lumiit ang operasyon at lalo pang naging mahirap ang sitwasyon nang dumating ang COVID-19 pandemic. Noong June 2020, tuluyan ang nagsara ang Ever Manila Plaza bilang operating mall sa mga urban exploration at abandoned building documentation pagkatapos nito. Makikita ang dating mall na wala na sa dating kondisyon at gamit nito. Kaya ngayong 2026, ang pangalan ng Ever Manila Plaza ay higit nang naaalala bilang bahagi ng lumang shopping culture ng Recto kaysa bilang isang aktibong mall. Isang malaking contrast sa panahong puno pa ng shoppers ang lugar. Number 4. Ever Center Las Piñas. Isa sa pinakamatagal ng isinara sa listahan, Ever Center Las Piñas sa Alabang, Zapote Road. Binuksan ito noong 1989 sa panahon kung kailan mabilis na lumalawak ang residential communities at commercial establishments sa Southern Metro Manila. Bago maging napakarami ng malalaking mall sa Las Piñas at Alabang, malaking bagay ang pagkakaroon ng isang centralized shopping center kung saan maaaring mamili ng groceries, damit at iba pang pangangailangan ang mga residente. Kasama ito sa expansion era ng Ever Retail Group na minsang naging malaking pangalan sa Philippine department store at mall industry. Ngunit hindi nagtagal ang operasyon nito. Noong 1997, nagsara ang Ever Center Las Piñas, taon kasabay ng pagsisimula ng Asian financial crisis na nagdulot ng matinding pressure sa maraming negosyo sa rehiyon. Sa mga historical at 2026 documentation, patuloy itong binabanggit bilang isang lumang commercial property na halos 3 dekada nang wala sa dating gamit nito. Kung 1997 ang pagbabasehan, umaabot na sa humigit kumulang 29 na taon ang lumipas pagsapit ng 2026. Kaya ang Ever Center ay isa sa pinakamalinaw na paalala kung gaano kabilis maaaring magbago ang commercial landscape mula sa isang bagong shopping destinations noong late 1980s tungo sa isang pangalan na ngayon ay mas kilala sa abandoned mall discussions. Number 3. CNP Mall, Taytay, Rizal. Sa number 3, ang misteryosong CNP Mall sa Palmera area ng Taytay, Rizal, malapit sa Ortigas Avenue Extension at Tikling. Hindi kasing kompleto ng malalaking mall chains ang available official historical records tungkol dito. Ngunit ayon sa mga lumang community accounts, naging maliit ngunit mahalagang neighborhood shopping center ito noong 1990s. May mga dating residente na nagkukwentong nagkaroon dito ng Ruston Supermarket at iba pang commercial establishments. At nababanggit din ang dating presensya ng McDonald's. Para sa mga nakatira sa Palmera at kalapit na subdivisions, mas convenient itong puntahan kumpara sa mas malalayong shopping centers noong panahon na hindi pa ganun karami ang mall sa Eastern Metro Manila at Rizal. Kalaunan ay nawala ang karamihan sa mga negosyo at napabayaan ang complex, hanggang maging isa sa mga mas kilalang abandoned structure sa Taytay. May iba't ibang kwento online tungkol sa dahilan ng pagbagsak nito, kabilang ang umano'y problema sa renta at pagkawala ng tenants. Ngunit dahil kulang ang authoritative public documentation, mas ligtas na ituring ang mga yon bilang community accounts at hindi kumpirmadong opisyal na dahilan. Ang siguradong dahilan kung bakit naging sikat muli ang pangalan nito ay ang urban exploration videos at posts tungkol sa lumang gusali. May mga ghost hunting stories ding nakakabit sa lugar na ito. Pero syempre, ang mga kwentong paranormal ay hindi ebidensya na may totoong supernatural activity rito. At narito na tayo sa number 2, Kawaw-Mazing, Alta Mall, Zamboanga City. Ang Alta Mall sa Zamboanga City ay isa sa pinaka-interesting na abandoned commercial structures sa Mindanao. Matatagpuan ito sa Alfaro Street area ng Barangay Tetuan at itinuturing sa local historical accounts bilang isang pioneering shopping mall sa Zamboanga at Western Mindanao. Noong panahon na hindi pa laganap ang modernong mall culture sa lungsod, malaking bagay ang pagkakaroon ng mall na nagtitipon ng iba't ibang tindahan at commercial activities sa iisang lugar. Para sa isang henerasyon ng Zamboangueños, simbolo ito noon ng pagpasok ng mas modernong shopping experience sa kanilang lungsod.
Ngunit ang dating tagumpay nito ay hindi nagpatuloy. Ilang local history documentation ay nag-uugnay sa paghina nito sa economic difficulties noong panahon ng 1997 Asian financial crisis. Kasabay ng pagbabago sa negosyo at retail environment ng lungsod, ang mas kapansin-pansin, may mga walkthrough at documentation pa mismo noong 2026 na nagpapakita sa Alta Mall bilang isang abandonadong lugar na tila na-freeze sa panahon. Lumang interior, tahimik na mga bahagi at bakas ng dati nitong commercial life. Dahil dito, kakaiba ang Alta Mall kumpara sa simpleng dead mall na may kakaunting tindahan pa. Ito ay mas malapit sa tunay na larawan ng isang dating shopping destination na nawala ang operasyon, ngunit nanatili ang alaala at malaking bahagi ng physical structure nito. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan. Number 1, Uniwide Sales Metro Mall Las Piñas. At para sa number 1, marahil ang isa sa pinakasikat na halimbawa ng isang semi-abandoned mall sa Pilipinas, ang Uniwide Sales Metro Mall sa Las Piñas na matatagpuan sa Alabang, Zapote Road. Kakaibang mall na ito dahil hindi ito simpleng sarado. Sa ground level ay mayroon pa rin commercial activity at mga bargain-oriented stalls at matagal nang may Super 8 grocery operation sa complex. Ngunit kapag tumingin ka sa mas mataas na palapag, ibang-iba na ang eksena. Ang dating malaking shopping mall ay parang nahati sa dalawang panahon. Buhay ang ilang bahagi sa ibaba, habang ang itaas ay tila naiwan sa nakaraan. Ayon sa available documentation, ang second floor ay malaking bahagi ng bakante, habang ang third floor na dating may entertainment facilities ay largely inaccessible o sealed off. Dito dating matatagpuan ang sinehan, ang Euroland Indoor Amusement Area at Planet Music KTV. Isa pa sa pinakakilalang visual features ng mall ang napakalaking artificial tree na umaabot sa maraming level ng atrium. Sa mga lumang bahagi, naiulat ang sirang ceiling sections, leaks, madidilim na corridors, at mga espasyong tinatakpan na lamang. Kaya ngayong 2026, technically, hindi pa totally abandoned ang Uniwide Sales Metro Mall, at yun mismo ang dahilan kung bakit napaka-interesting nito. Sa isang bahagi ay may ordinaryong taong namimili. Ilang metro lang ang layo para kang papasok sa shopping mall na huminto ang oras, 2 dekada na ang nakalipas. Ito ang tunay na kahulugan ng isang living dead mall. At dahil nakarating ka sa puntong ito ka-amazing, meron akong bonus fact para sa'yo. May 2 mall na madalas lumabas sa lumang abandoned mall lists pero hindi na dapat isama sa 2026 ranking. Una, ang Uniwide Coastal Mall sa Parañaque na matagal na ngang nagsara ngunit tuluyan ang na-demolish noong 2022. Pangalawa, ang Alabang Star Mall na dating Metropolis Star Alabang na napinsala ng husto sa malaking sunog noong January 8, 2022 at pagkatapos ay dumaan sa demolition at redevelopment. Kaya bagamat makakakita pa kayo ng online lumang abandoned photos at videos ng 2 mall na ito, hindi na accurate na sabihing pareho silang nakatayong abandoned mall ngayong 2026. At yan mga ka-amazing, ang 10 abandonado, sarado at semi-abandoned na malls at commercial centers sa Pilipinas na may natitirang estruktura ngayong 2026. Nakakagulat isipin ng mga lugar na minsang puno ng tawanan, shopping bags, sinehan, restaurants at libo-libong mamimili ay maaaring dumating sa puntong halos katahimikan na lamang ang maririnig. Ka-amazing! Alin sa mga malls na ito ang napuntahan mo na noon o nakita mo na? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.